Ano bang klaseng pagkain ito, Maya? Ni aso ko ay hindi ito kakainin. Kung hindi lang dahil sa utang na loob mo sa amin noong mamatay ang mga magulang mo, malamang ay nabulok ka na sa kalsada. Ang boses ni Aling Chona ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa katahimikan ng maliit at mausok na kusina. Kasabay ng kanyang boses ay ang tunog ng pinggang porselana na marahas na ibinaba sa lamesang gawa sa kawayan. Sapat na lakas upang tumalsik ang sabaw sa suot na kupas na duster ni Maya. Hindi gumalaw si Maya mula sa kanyang pagkakatayo sa tabi ng kalan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, namumula at mahapdi mula sa maghapong paglilinis ng mga isda sa ilalim ng matirik na araw sa dalampasigan. Ang isdang tinanggihan ng kanyang biyenan ay ang bunga ng kanyang huling barya sa bulsa. Ang perang, dapat sana ay pambili niya ng sariment gamot para sa kumikirot niyang likod. Pinili niyang magtiis sa gutom. Pinili niyang huwag kumain ng tanghalian para lamang maihain ang paboritong pritong bangus ni Aling Chona. Ngunit sa harap ng galit ng matanda, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay tila abong tinangay ng hangin, walang halaga at madaling tapakan. Nanatiling nakayuko si Maya. Nararamdaman niya ang init ng luha na nagbabadyang pumatak, ngunit pilit niya itong pinipigilan. Ang bawat paghamak ni Aling Chona ay tila mga bubog na bumabaon sa kanyang puso, dahan-dahan, ngunit malalim. Nararamdaman niya ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga ay tila isang pakikipagbuno sa bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Ang paligid na dati ay itinuturing niyang tahanan ay tila nagiging isang malawak at madilim na kulungan. Pasensya na po, Aling Chona. Susubukan ko pong ayusin bukas. Ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na labi, isang bulong na halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng kanyang sariling pagsisisi. Pumasok si Arthur sa kusina. Suot ang kanyang maayos na polo na tinahi pa ni Maya hanggang madaling araw noong nakaraang linggo. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang asawa na bakas ang pagod sa mukha. Sa halip, lumapit siya sa kanyang ina at hinaplos ang likod nito. Mommy, don't stress yourself na. Hayaan mo na si Maya. Alam mo namang slow talaga yan minsan. Wika ni Arthur sa himig na tila ba hindi asawa ang kausap, kundi isang katulong na walang pakiramdam. Maya, by the way, kailangan ko ng extra cash. May importante akong pupuntahan sa Manila para sa business. Make sure na makakahanap ka ng paraan, okay? Huwag mo akong ipapahiya sa mga partners ko. Ang mga salita ni Arthur ay tila huling pako sa krus na pinapasa ni Maya. Tumingala siya at tinitigan ng asawa. Ang lalaking ito, na nangako sa kanya ng langit at bituin sa harap ng altar, ay ang parehong lalaking humihingi ng pera habang alam nitong wala na silang pambili ng bigas para sa susunod na araw. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa kanya ng liwanag, ay unti-unti nang nagiging isang malamig na anino na sumasakal sa kanyang pagkatao. Arthur, wala na tayong natitira. Ang perang pambayad sa utang mo sa kooperatiba, yun na lang ang hawak ko. Ang mahinang sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagmamakaawa. Then find a way. Gawan mo ng diskarte. Ang bulyaw ni Arthur bago tumalikod at lumabas ng bahay, iniwan ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na tila isang pangungutya sa kahirapang dinaranas ni Maya. Naiwan si Maya sa kusina, mag-isa sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bumbilya. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila isang orasan na nagbibilang ang kanyang natitirang lakas. Unti-unti siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Niyakap niya ang kanyang sarili. Sinusubukang pulutin ang mga piraso ng kanyang nadurog na danggal. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang malungkot na awit sa gitna ng unos. Hanggang kailan ko ba kailangang bayaran ang utang na loob na ito gamit ang sarili kong kaligayahan? Karapat-dapat ba akong tratuhin na parang basahan, sa bahay na ako naman ang bumubuhay? Ang katahimikan sa loob ng bahay ay muling nabasag nang marinig niya ang malakas na katok sa kanilang pintuan sa harap.
Hindi ito ang katok ng isang kaibigan. Ito ay ang mabigat at mapangahas na katok ng mga taong naniningil ng utang. Ang mga anino ng nakaraan ni Arthur na ngayon ay dumarating upang bawiin ang kung anong natitira sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Maya, pinahid ang kanyang mga luha gamit ang dulo ng kanyang duster. Inayos niya ang kanyang buhok at huminga ng malalim, pilit na ibinabalik ang maskara ng katatagan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang pader na kanyang itinayo ay unti-unti nang guguho. Lumabas siya sa sala at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang dalawang lalaking nakaitim. Ang kanilang mga muka ay tila gawa sa bato. Nasaan ang asawa mo, Maya? Sabi nga ngayong gabi ang bayad. Kapag hindi nyo kami nabayaran, alam mo kung anong mangyayari sa bahay na ito? Ang banta ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay puno ng panganib. Wala po siya rito, pero nakikiusap ako. Bigyan niyo pa kami ng kaunting oras. Ang sagot ni Maya, kahit alam niyang ang oras ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Sa kabilang silid, narinig ni Maya ang mahinang tawanan ni Arthur at Aling Chona. Tila ba walang panganib na nagbabanta sa kanilang pinto? Ang pagkakaibang ito, ang kanyang takot laban sa kanilang kawalang bahala, ay nagtanim ng isang maliit na binhi ng put sa kanyang dibdib. Isang damdamin na bago sa kanya, isang damdamin na unti-unting nagpapainit sa kanyang nanlalamig na dugo. Nang makaalis ang mga lalaki pagkatapos mag-iwan ng huling babala, bumalik si Maya sa kanyang silid. Doon, sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang maliit na kahon kung saan nakatago ang kanyang mga huling alaala ng kanyang mga magulang. Isang pares ng gintong hikaw. Ito ang kanyang huling kayamanan, ang huling bagay na nag-uugnay sa kanya sa panahong siya ay mahal at pinahahalagahan. Ito na lang ang natitira sa akin, bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang malamig na metal. Ito na lang ang natitira sa aking pagkatao. Ngunit bago pa niya maibalik ang kahon, pumasok si Aling Chona sa silid ng walang pasabi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita ang hawak ni Maya. Aha! Sinasabi ko na nga ba? May itinatago kang yaman. Ibigay mo sa akin yan. Kailangan yan ni Arthur para sa kanyang negosyo. Ang sigaw ng matanda habang marahas na inaagaw ang kahon mula sa kamay ni Maya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi binitiwan ni Maya ang kahon. Nagkaroon ng isang maikling helahan, isang labanang hindi lamang para sa ginto, kundi para sa huling piraso ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa isang malakas na tulak ni Aling Chona, natumba si Maya at tumama ang kanyang ulo sa kanto ng aparador. Ang mundo ay tila huminto. Ang tunog ng paligid ay naglaho. Pinalitan ng isang matinis na ugong sa kanyang mga tainga. Habang nakahiga sa sahig, nakita ni Maya ang kanyang biyenan na mabilis na lumabas ng silid, dala ang kanyang huling kayamanan, habang si Arthur ay nakatayo sa may pinto, nakatingin sa kanya nang walang kahit kaunting awa bago ito tuluyang tumalikod. Sa gitna ng dilim at sakit, isang panata ang nabuo sa isipan ni Maya. Isang panata na hindi na idinaan sa luha, kundi sa isang malamig at matalim na kapasyahan. Kung ang pag-ibig at sakripisyo ay hindi sapat upang makuha ang respeto, kung gayon, ay hahayaan niyang ang tadhana na ang magturo sa kanila ng halaga ng taong kanilang nirespeto. Tumayo si Maya, kahit na umiikot ang kanyang paningin. Lumakad siya patungo sa bintana at pinagmasdan ang karagatan sa malayo. Ang dagat na bukas ay kukuha sa kanyang asawa sa isang peking trahedya. Ang dagat na magiging saksi sa kanyang panibagong simula. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Maya, ang tunay na kadiliman ay nagsisimula pa lamang maglaho. Pinalitan ng isang apoy na hinding-hindi na muling mapapatay ng kahit anong alon. Maya! Maya, lumabas ka! Ang barkong sinakyan ni na Arthur lumubog sa gitna ng dagat. Ang sigaw ni Aling Maring, ang kanilang kapitbahay, ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa payapang umaga ni Maya. Sa loob ng maliit na dampa, katatapos lang ni Maya na linisin ang mga sapatos ni Arthur na naiwan,
Maingat na pinupunasan ang bawat dumi kahit na masama ang loob niya sa nangyari kagabi. Sa pagkakarinig ng balita, ang basahang hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig at ang kanyang mga kamay ay biglang nanlamig. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumaba sa kanyang mga talampakan. Hindi siya makahinga. Ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay tila may kasamang mga bubog na sumasakal sa kanyang baga. Tumakbo siya palabas. Hindi alintana ang kanyang mga paa na walang tsinelas na tumatapak sa mainit at magaspang na lupa ng Pangasinan. Sa dalampasigan, ang mga tao ay nagkakagulo. Ang ingay ng mga humihikbi at ang mga boses na nagtatanong sa mga awtoridad ay tila isang malabong ugong sa kanyang mga tainga. Hindi maari. Huling usap lang namin kagabi. Bulong ni Maya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malawak at tila nagagalit na karagatan. Ang dagat na dati ay pinagkukunan nila ng buhay. Ngayon ay tila isang dambuhala na lumamon sa tanging pamilyang mayroon siya. Sa kabila ng kalupitan ni Arthur at Aling Chona, ang isiping wala na sila ay nagdulot ng isang guwang sa kanyang dibdib na hindi kayang punan ng kahit anong salita. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Maya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat, si Lolo Carding. Ang kanyang lolo na amoy tabako at lumang kahoy, ang tanging tao na tunay na nagpahalaga sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Maya. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ng matanda at doon ay ibinuhos ang lahat ng kanyang takot at sakit. Ang kanyang mga hagulgol ay sumabay sa tunog ng mga alon na humahampas sa pampang, isang malungkot na simponya ng pagdadalamhati. Lolo, paano na tayo? Iniwan nila akong mag-isa sa gitna ng lahat ng ito. Hikbi ni Maya. Ang kanyang katawan ay nangiinig sa loob ng mga bisig ni Lolo Carding. Hush na, Maya. Nandito si Lolo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ang mahinang sagot ng matanda, kahit na ang sarili nitong boses ay bakas ang panghihina. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pagluluksa ay hindi nagtagal. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang tahanan, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa harap ng kanilang bakuran. 3 lalaking may matitigas na mukha at suot na madidilim na salamin ang naghihintay. Ang kanilang tindig ay puno ng awtoridad at pananakot. Sino po kayo? Ang tanong ni Maya, habang pilit na pinapatatag ang kanyang boses sa harap ng mga estranghero. Kami ang mga kinatawa ng kumpanyang pinakakautangan ni Arthur Valderrama. Balita namin ay wala na siya, kaya ikaw bilang kanyang asawa ang kailangang managot sa lahat ng kanyang naiwan. Ang sagot ng lalaking nasa gitna, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Pero nagluluksa pa po kami. Wala pa ng isang araw mula nang mabalitaan namin ang nangyari. Ang pagmamakaawa ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang buster. Wala kaming pakialam sa luto o luto ng inyong damdamin. Negosyo ito, Maya. Kung hindi mo maibibigay ang unang bahagi ng bayad na iyong araw, magsisimula kaming kumuha ng mga gamit sa loob ng bahay na ito. Ang bulyaw ng isa pang lalaki, sabay tulak sa pinto ng kanilang bahay nang walang pasabi. Ang tunog ng pagbagsak ng pintuan sa dingding ay tila isang hudyat ng panibagong kalbaryo. Pumasok ang mga lalaki at nagsimulang hakutin ang kanilang lumang telebisyon, ang radyo ni Lolo Carding, at maging ang mga sako ng bigas na itinago ni Maya para sa kanilang pagkain. Ang bawat gamit na inilalabas ay tila isang piraso ng kanyang buhay na ninanakaw sa harap ng kanyang mga mata. Tigil! Ano bang ginagawa niyo? Wala kayong karapatan! Isang matikas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa gate. Si Mateo. Ang kababata ni Maya na palaging naroon sa bawat kanto ng kanyang buhay, handang maging kalasag sa oras ng panganib. Lumapit si Mateo at tumayo sa pagitan ni Maya at ng mga lalaki. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang kanyang mga kamao ay nakahuyom sa kanyang gilid. Umalis kayo rito bago ko tawagin ang mga tanod. Hindi niyo pwedeng bastusin ang isang taong nagluluksa. Huwag kang makialam dito, bata. Hindi mo alam ang laki ng utang na pinasok ng asawa ng babaeng ito, ang sagot ng mga lalaki.
Ngunit bahagyang umatras nang makita ang determinasyon sa mukha ni Mateo. Pagkatapos ng ilang sandali ng tensyon, lumayas ang mga ito dala ang ilang gamit, ngunit nag-iwan ng isang puting sobre sa lamesa. Babalik kami, Maya. At sa susunod, hindi lang gamit ang kukunin namin, ang huling banta nila bago tuluyang umalis ang sasakyan. Nagiiwan ng usok at alikabok sa hangin. Nanghina ang mga tuhod ni Maya at napaupo siya sa bangko. Mabilis na lumapit si Mateo at inabutan siya ng tubig. Ayos ka lang ba, Maya? Pasensya na at ngayon lang ako nakarating. Salamat, Mateo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Lahat na lang ay nawala sa akin sa loob ng isang araw. Bulong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa puting sobre na tila ba isa itong makamandag na ahas. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre at binuksan ito. Habang binabasa ang nilalaman, ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Ang bawat salita sa papel ay tila mga turok ng karayom sa kanyang sentido. Ito ay isang opisyal na dokumento mula sa korte, isang huling babala para sa kabuuang utang ni Arthur na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ang kanyang paningin ay nagdilim nang makita ang huling bahagi ng sulat. Kung hindi mababayaran ang halagang ito sa loob ng 6 na buwan, ang kanilang lupain, ang tanging pamana ni Lolo Carding, ang lupang kinatatayuan ng kanilang bahay, at ang tanging alaala ng kanyang mga magulang, ay kukunin ng bangko upang ibenta sa publiko. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang ibinibigay ang papel kay Mateo. 5 milyon, Mateo? Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Papatayin nila kami ni Lolo. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging mas mabigat pa kaysa sa ingay ng unos kanina. Si Mateo ay hindi nakapagsalita. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding pag-aalala. Alam nilang dalawa na sa isang maliit na baryo sa Pangasinan, ang 5 milyong piso ay isang halagang tila abot langit, isang pangarap na imposibleng makamit ng isang simpleng babaeng tulad ni Maya. Tiningnan ni Maya si Lolo Carding, na ngayon ay nakatulog na sa silya dahil sa sobrang pagod at stress. Isang malalim na kirot ang bumalot sa kanyang puso. Ang bahay na ito, ang lupang ito, ay ang huling mug ng kanyang dangal. At ngayon, dahil sa kasakiman at kasinungalingan ng lalaking kanyang pinagkatiwalaan, maging ang bubong sa ibabaw ng ulo ng kanyang lolo ay nanganganib na maglaho. Tumayo si Maya at lumakad patungo sa pintuan. Nakatingin sa kadiliman ng gabi na nagsisimula ng bumalot sa dalampasigan. Ang bawat hampas ng alon ay tila isang paalala ng kanyang kawalan ng lakas. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, isang bagong pakiramdam ang nagsisimulang gumising. Hindi na ito ang Maya na madaling saktan. Hindi na ito ang Maya na laging nakayuko. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang kanyang sariling tinig. Mahina, ngunit puno ng determinasyon na hindi niya kailanman naramdaman noon. Hindi niyo makukuha ang lahat sa akin. Hinding-hindi. Ngunit paano niya lalabanan ang isang dambuhalang utang na hindi naman siya ang gumawa? Paano niya ililigtas ang kanyang lolo kung maging ang sarili niyang buhay ay tila wala ng direksyon? Isang kislap ng liwanag mula sa isang malayong parola ang tumama sa kanyang mga mata. Tila isang pangako ng isang mahabang paglalakbay na puno ng sakit, sakripisyo, at marahil, isang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Maya, ang dumi mo na, amoy malansa ka pa. Sigurado ka bang asawa ka ng isang Valderrama? Baka naman mas bagay ka talagang maging katulong sa palengke. Ang boses ni Tia Belen, ang nakatatandang kapatid ni Arthur, ay pumailan lang sa gitna ng siksikan at mainit na fish drying station. Kasabay nito ang tunog ng kanyang marahas na pagpaypay. Tila ba diring-diri siya sa hangin na nalalanghap mula sa kinalalagyan ni Maya. Hindi tumigil ang mga kamay ni Maya sa pag-aayos ng mga tumpok ng tuyo sa malalaking lona. Ang kanyang mga daliri ay may mga sugat na mula sa pagkakalubog sa tubig alat
at sa matatalim na tinik ng isda, ngunit hindi niya ito iniinda. Ang bawat isdang kanyang inilalatag ay tila isang piraso ng pangarap na kanyang binubuo upang mailigtas ang bahay ni Lolo Carding. Ang pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo ay humahalo sa alat ng dagat na dumidikit sa kanyang balat, isang patunay ng kanyang marangal, ngunit masakit na pagsisikap. May matinding ironya sa bawat segundo ng kanyang buhay na yon. Habang ang mga kamag-anak ni Arthur ay nagpapakasasa pa rin sa mga huling gamit na naiwan sa mansyon sa Maynila, si Maya ay narito. Nagpapakapagod sa ilalim ng nakatirit na araw, tinitiis ang lansa at dumi para sa utang na hindi naman siya ang lumika. Ang bawat paghamak ni Tija Belen ay tila isang turok ng karayom sa kanyang pagkatao. Ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Ang katahimikan ay ang tanging kalasag na natitira sa kanya. Nararamdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod at ang pananakit ng kanyang likod na tila mababali na sa bawat pagyuko. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang mukha ni Lolo Carding at ang posibilidad na mawalan sila ng masisilungan, ang pagod ay napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Pasensya na po, Tia Belen. Kailangan ko lang pong matapos ito para makuha ko ang sahod ko ngayong araw. Ang tanging sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay paos at tuyot. Sahod? Magkano lang ba yan? Hindi yan sasapat sa kahihiyang dinala mo sa pamilya namin mula nang mamatay si Arthur. Kung hindi ka lang sana naging malas, baka buhay pa ang kapatid ko. Ang huling hirit ni Tia Belen, bago ito tumalikod at umalis, iniwan ang isang bakas ng mamahaling pabango na mabilis ding nalamon ng amoy ng dagat. Lumapit si Mateo sa kanya. May dalang isang basong tubig at isang pirasong tinapay. Maya, magpahinga ka muna. Kanina ka pa rito, baka himatayin ka na sa init. Tumingala si Maya at pilit na ngumiti kay Mateo. Kailangan ko itong matapos, Mateo. Alam mo na kailangan na nating makabuo ng pambayad sa interes ng utang sa susunod na linggo. Kinuha ni Mateo ang baso mula sa kamay ni Maya at maingat na pinunasan ang pawis sa noo ng dalaga gamit ang kanyang sariling bimpo. Ang simpleng hawak na yon ay nagdulot ng isang kakaibang init sa dibdib ni Maya, isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Huwag mong ubusin ang sarili mo, Maya. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Salamat, Mateo. Hindi ko alam kung nasaan na ako kung wala ka, bulong ni Maya habang tinatanggap ang tinapay. Hinati niya ito sa dalawa at iniabot ang kalahati kay Mateo. Ito ang kanilang golden moment sa gitna ng hirap, ang pagbabahagi ng kakaunting pagkain sa ilalim ng lilim ng isang lumang tolda habang ang tunog ng mga alon ay nagsisilbing musika sa kanilang tahimik na pag-uunawaan. Pag-uwi ni Maya sa hapon, nadatnan niya si Lolo Carding na nakaupo sa tumba-tumba. Tila hinihintay ang kanyang pagdating. Mabilis na lumapit si Maya at lumuhod sa harap ng matanda upang magmano. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng langis at dahan-dahang hinilot ang mga paa ng lolo na namamaga dahil sa rayuma. Maya, apo, masyado ka nang nagpapakapagod. Nakikita ko sa iyong mga mata ang bigat ng mundong pinapasan mo. Ang mahinang wika ni Lolo Carding habang hinahaplos ang buhok ni Maya. Ayos lang po ako, Lolo. Basta't hindi tayo aalis sa bahay na ito, kakayanin ko ang lahat. Ang sagot ni Maya, kahit na ang kanyang sariling katawan ay sumisigaw na sa sakit. Ang sandaling iyon, ang pag-aalaga niya sa tanging taong nagmamahal sa kanya ng totoo, ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang bumangon muli bukas. Habang nagluluto si Maya ng kanilang hapunan, isang maliit na piraso ng tuyo at kaunting sabaw ng malunggay, isang kakaibang kaba ang naramdaman niya. Mula sa bintana ng kanilang kusina, nakita niya ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang dumaan sa harap ng kanilang bakuran. Hindi ito ang sasakyan ng mga kolektor ng utang na nakita niya noong nakaraang araw. Mas bago ito, mas mamahalin. At tila, may isang taong nagmamasid mula sa loob. Ang kislap ng isang mamahaling metal mula sa bintana ng sasakyan ay tumama sa kanyang paningin bago ito tuluyang lumayo.
Isang pamilyar na kislap na tila ba nakita na niya noon, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Sino kaya yun? Ang tanong ni Maya sa sarili. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. May kung anong bulong ang hangin na nagsasabing ang kanyang buhay sa Pangasinan ay hindi na mananatiling payapa sa mga susunod na araw. Natapos ang gabi na ang tanging tunog ay ang tilaok ng mga manok sa malayo at ang huni ng mga kuliglig. Ngunit para kay Maya, ang katahimikan ay tila isang babala. Isang misteryo ang nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang tungkol sa mga huling gamit ni Arthur na nawawala. At ang tunay na dahilan kung bakit tila ang lahat ay gustong bawiin sa kanya ang kung anong wala naman sa kanya. Hanggang kailan ko ba kailangang magbayad para sa mga kasalanang hindi ko ginawa? At sino ang taong nasa loob ng sasakyan iyon na tila ba tinitimbang ang bawat hininga ko? Maya, ganito ang tamang paghalo. Huwag mong biglain. Hayaan mong ang asin ang kusang dumanas sa bawat hibla ng alamang. Parang buhay lang yan. Hindi pwedeng madaliin ang paghilom. Ang boses ni Mateo ay malumanay. Tila ba sumasabay sa banayad na agos ng tubig sa pampang. Sa loob ng kanilang maliit na paggawaan ng bagoong, ang amoy ng dagat at sariwang asin ay bumabalot sa kanila. Nakatayo si Mateo sa likuran ni Maya, maingat na ginagabayan ang mga kamay ng dalaga sa paghawak ng malaking kahoy na panghalo. Sa simula, ang mga galaw ni Maya ay puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga balikat ay naninigas sa takot na baka magkamali siya at masayang ang kanilang pinagpaguran. Ngunit sa bawat salitang bitiw ni Mateo, unti-unting lumuwag ang kanyang dibdib. Pinalitan ng isang bagong sigasig na ngayon lang niya naramdaman. Ang paggawa ng bagoong ay hindi lamang trabaho para kay Maya. Ito ay naging isang uri ng terapya. Ang bawat pag-ikot ng kahoy sa loob ng banga ay tila ba nag-aalis ng mga tinik sa kanyang puso. Ang pagod ay naroon pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong layunin. Pagkatapos ng trabaho, naupo si Maya sa tabi ni Lolo Carding sa balkon ng kanilang bahay. Ang matanda ay nakatanaw sa malayo, pinagmamasdan ang paghalik ng langit sa dagat. Apo, tignan mo ang karagatan. Simula ni Lolo Carding. Ang kanyang boses ay tila isang lumang awit na puno ng karunungan. Ang dagat, kahit gaano kalakas ang bagyo, palaging bumabalik sa pagiging kalmado. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Huwag mong hayaang ang galit ang maging anchor ng iyong buhay, dahil lulubog ka lang kasama nito. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng isang kakaibang kapanatagan kay Maya. Ang pot na dati ay nagpapakulo sa kanyang dugo ay unt-unting humuhupa, pinalitan ng isang tahimik na pananalig na may plano ang tadhana para sa kanya. Kinabukasan, sa palengke ng bayan, isang panibagong pagsubok ang hinarap ni Maya. Nakatayo siya sa likod ng kanyang maliit na stall. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig habang hinihintay ang unang mamimili. Maraming tao ang dumadaan. Ang iba ay tumitingin lamang. Ang iba naman ay may dalang mapanghusgang tingin dahil sa mga tsismis na kumakalat tungkol sa kanyang yumaong asawa. Ngunit hindi sumuko si Maya. Sariwang bagoong po, gawa sa Pangasinan, malinis at garantisadong masarap. Ang kanyang sigaw, ang kanyang boses ay puno ng kaba, ngunit may halo ring determinasyon. Isang matandang babae ang huminto at tumikim sa kanyang tinda. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti ito at bumili ng 5 bote. Iyon ang naging hudyat ng sunod-sunod na benta. Sa pagtatapos ng araw, ang kanyang lagayan ng pera ay puno ng mga lukot na barya at papel. Ang bunga ng kanyang sariling pawis at paghihirap. Ang kagalakang naramdaman ni Maya ay hindi matatawaran. Ito ang unang pagkakataon na nakatikim siya ng tagumpay na hindi nakadepende sa kahit kanino. Habang naglalakad sila ni Mateo sa pampang pauwi, ang langit ay kulay kahel at lila. Isang perpektong tanawin na tila ba ipininta para sa kanila. Ang tunog ng mga alon ay banayad, at ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanilang mga mukha.
Sa isang sandali, nagkalapit ang kanilang mga kamay habang naglalakad. Halos magdikit ang kanilang mga balat. Naramdaman ni Maya ang isang matinding kuryente, isang pamilyar na kilig na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngunit kasabay ng kilig na iyon ay ang isang matinding takot. Natatakot siya muling magtiwala. Natatakot siyang muling magmahal at muling masaktan. Dahan-dahan niyang iniwas ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay nagtatalo sa pagitan ng pagnanais na sumaya at ng pangangailangang protektahan ang kanyang sarili. Maya, ayos ka lang ba? Ang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ayos lang ako, Mateo. Marami lang akong iniisip. Ang pilit na ngiti ni Maya. Tumigil sila sa harap ng isang malaking bato. Kinuha ni Maya ang isang lumang bandana mula sa kanyang bulsa, ang bandanang ibinigay ni Arthur noong bago pa lang silang magkakilala. Itinapat niya ito sa hangin at hinayaang liparin ito palayo. Pinagmamasdan ang tela hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa gitna ng karagatan. Ito ang kanyang golden moment, ang simbolikong pagpapakawala sa multo ni Arthur at sa sakit ng nakaraan. Nang makauwi si Maya, narinig niya ang isang kakaibang tunog mula sa loob ng bahay. Ang lumang teleponyo ni Arthur, na matagal na niyang itinago sa loob ng isang kahon, ay biglang niya nanig ng isang panghinginig sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pag-vibrate nito ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahan lumapit si Maya at kinuha ang telepono. Wala siyang nakitang numero, ngunit nang sagutin niya ito, walang nagsalita sa kabilang linya. Ang tanging narinig niya ay ang isang mahina at tuyot na tunog, tila bang ingay ng isang napakamahal at malakas na air conditioning unit mula sa isang opisina sa lungsod. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Pagkatapos ng ilang segundo, naputol ang tawag. Kasabay nito, isang puting sobre ang lumarang sa ilalim ng kanilang pinto, tila basadyang inihulog ng isang taong mabilis na umalis. Binuksan ni Maya ang sobre at pinasa ang nilalaman nito. Isang opisyal na alok mula sa isang malaking seafood distributor sa Maynila. Isang pagkakataon upang dalhin ang kanyang mga produkto sa malalaking hotel at restaurant. Ngunit sa ilalim ng sulat, nakalagay ang pangalan ng kumpanyang nagpadala ng alok, Valderrama Group of Companies. Ang pangalang Valderrama ay tila isang malakas na sampal na nagpabalik kay Maya sa katotohanan. Bakit ang kumpanyang may kaugnayan sa kanyang asawa ay biglang mag-aalok ng tulong sa kanya? At sino ang tumatawag sa lumang telepono ni Arthur? Ang kaba sa dibdib ni Maya ay muling bumangon, mas matindi at mas mapanganib kaysa noon. Ang bawat sagot na kanyang nahanap ay tila nagdadala ng mas marami pang katanungan. Mag-iingat ka doon, Maya. Huwag mong kakalimutang kumain sa tamang oras at tumawag ka agad sa akin kapag kailangan mo ng tulong. Ang boses ni Mateo ay bahagyang nanginginig habang iniaabot niya ang maliit na bayungang pagkain kay Maya sa harap ng istasyon ng bus. Ang amoy ng krudo at ang ingay ng mga taong nagmamadali ay tila hindi nila naririnig. Tinitigan ni Maya ang mga mata ni Mateo, puno ng pangamba, pag-ibig, at isang uri ng katapatan na hindi niya nahanap kay Arthur. Isang mahigpit na pisil sa kamay ang ibinigay ni Maya bilang tugon. Isang tahimik na pangakong babalik siya sa Pangasinan nang may dalang magandang balita. Habang umaandar ang bus palayo sa luntiang bukirin ng kanyang probinsya, naramdaman ni Maya ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila patungo sa Maynila ay tila naglalapit sa kanya sa isang mundong matagal na niyang iniwan. Isang mundong puno ng sakit. Pagbaba niya sa Cubao, sinalubong siya ng nakabibinging ingay ng lungsod at ang nakasusulasok na usok ng mga sasakyan. Ramdam ni Maya ang kanyang pagiging maliit sa gitna ng matatayog na gusali at ang bilis ng agos ng mga tao na tila walang pakialam sa isa't isa. Hawak ang kanyang lumang bag at ang mga sample ng kanyang produkto. Naglakad siya patungo sa opisina ng distributor sa Makati. Matagumpay niyang naihatid ang mga bulto ng tuyo at bagoong sa bodega.
Nang matanggap niya ang tseke para sa kanyang unang malaking benta, naramdaman niya ang isang uri ng kagalakan na may kasamang matinding ginhawa. Para sa iyo ito, Lolo Carding, bulong niya sa sarili, habang maingat na inilalagay ang tseke sa loob ng kanyang maliit na pitaka. Bago bumalik sa istasyon ng bus, napadpad si Maya sa isang napakalaking mall sa gitna ng syudad. Gusto niyang bilhan ng bagong barong si Lolo Carding bilang regalo. Habang naglalakad sa gitna ng mga mamahaling butik na amoy, mamahaling pabango at puno ng makikintab na sahig, isang napakapamilyar na boses ang biglang pumutok sa gitna ng katahimikan. I said I don't want this color! Are you deaf? Gusto ko yung kasing kulay ng champagne. Hindi itong parang basahan lang? Ang matinis at mayabang na boses na iyon ay tila isang kidlat na tumama sa bunggo ni Maya. Ang kanyang buong katawan ay nanigas at ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila. Alam niya ang boses na iyon. Kahit sa gitna ng libu-libong tao, hinding-hindi niya malilimutan ang boses na nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Mabilis na nagtago si Maya sa likod ng isang malaking haligi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Tila ba gusto nitong lumabas sa kanyang dibdib? Dahan-dahan siyang sumilip. Doon, sa harap ng isang mamahaling jewelry store, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng seda, may suot na malalaking perlas sa leeg, at maayos ang buhok. Si Aling Chona. Ang kanyang biyenan, na dapat sana ay kasama sa kailaliman ng dagat, ang babaeng dapat sana ay ilang buwan ng binubulok ng tubig alat ay naroon. Masigla, mukhang malusog, at nagpapakasasa sa karangyaan. Naramdaman ni Maya ang panlalamig ng kanyang mga kamay, habang ang kanyang paningin ay nagdidilim sa galit at takot. Ang bawat gabi ng kanyang pag-iyak, ang bawat sugat sa kanyang kamay mula sa pagtatrabaho, at ang bawat barya na pinagkait sa kanya, ay tila nagbabalik bilang isang matinding poot. Hindi gumalaw si Maya hanggang sa lumabas si Aling Chona sa mall. Kasunod ang isang bodyguard na may hawak ng napakaraming paper bags. Sinundan sila ni Maya hanggang sa parking lot. Pinapanatili ang distansya. Nakita niyang sumakay ang matanda sa isang makintab at napakamahal na puting SUV. Ang uniforme ng driver na nagbukas ng pinto para kay Aling Chona ay may borda ng logo sa kaliwang dibdib. Isang gintong letra na V na may nakapalibot na dahon, ang simbolo ng Valderrama Group. Agad na pumara ng taxi si Maya. Kuya, sundan mo yung puting sasakyan na yan. Huwag mong hahayaang mawala sa paningin natin. Ang utos niya sa driver. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-iyak at pagnanais na sumigaw. Tumagal lang halos 1 oras ang biyahe, hanggang sa makarating sila sa isang eksklusibong subdivision sa Alabang. Huminto ang sasakyan ni Aling Chona sa harap ng isang napakalaking mansyon na may mataas na itim na gate. Mula sa loob ng taxi, nakita ni Maya ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Bumaba si Aling Chona, ngunit hindi siya mag-isa. Isang lalaki ang lumabas mula sa loob ng mansyon upang salubungin ang matanda. Ang lalaking yon ay matangkad, may tindig na kasing tikas ng isang hare, at may pamilyan na paraan ng paghawak sa kanyang batok kapag tumatawa. Nang humarap ang lalaki sa direksyon ni Aling Chona, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Maya. Ang kanyang paningin ay nanlabo dahil sa biglaang buhos ng mga luha. Ang lalaking iyon, ang lalaking yumakap sa kanyang biyenan ng may kagalakan, ay walang iba kundi si Arthur, ang kanyang asawa. Ang lalaking kanyang iniyakan sa harap ng dagat. Ang lalaking iniisip niyang kinuha na ng kamatayan ay naroon, buhay na buhay, nakasuot ng mamahaling damit at tila walang bakas ng kahit anong trahedya sa kanyang muka. Hindi na nakahinga ng maayos si Maya. Ang bawat piraso ng kanyang pag-ibig sa lalaking yon ay tila naging mga bubog na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Isang double shock na hindi niya inakalang mararanasan niya sa buong buhay niya. Kuya, ihinto mo na ang metro, bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Nakatitig siya sa nakasarang gate ng mansyon,
Habang ang ulan sa labas ng taxi ay nagsisimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa pagguho ng kanyang buong mundo. Doon sa loob, nagtatawanan ang mga taong pumatay sa kanyang dangal, habang siya ay naiwang basang-basa sa luha ng katotohanan. Sino ang babaeng kasama nila sa loob? At paano nagawang itapon ni Arthur ang kanilang buhay sa pangasinan para sa karangyaang ito? Nakatitig si Maya sa pagitan ng mga rehas ng matayog na itim na gate. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bakal hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang lamig ng metal ay tila gumagapang patungo sa kanyang puso, ngunit mas malamig ang katotohanang nasasaksihan ng kanyang mga mata. Doon sa loob ng malawak na hardin, na pinaliligiran ng mga naggagandahang bulaklak at maayos na damo, nakita niya ang mag-inang iniyakan niya gabi-gabi. Sina Arthur at Aling Chona ay nagtatawanan habang may hawak na mga baso ng mamahaling alak. Walang bakas ng sugat, walang bakas ng trauma mula sa isang aksidente sa dagat. Ang kanilang mga suot na seda ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng mansyon, tila ba sadyang ginawa upang silawin ang sinumang tumitingin. Naalala ni Maya ang amoy ng malansang isda na nakadikit sa kanyang mga palad, ang hapdi ng mga palto sa kanyang paa at ang gabi-gabing pagtitiis sa gutom upang mabayaran ang kanilang mga utang. Ang bawat sakripisyo niya ay tila naging isang malaking biro sa harap ng karanyaang tinatamasa ng mga taong nagpanggap na pumanaw. Ang galing mo talaga, Arthur. Akalain mong naniwala ang lahat na naging pagkain na kayo ng mga pating. Ang boses ni Aling Chona ay umalingaw-ngaw, puno ng panunuya at kayabangan. Mommy, kailangang maging malinis ang bawat galaw. Isang maliit na pagkakamali at babalik tayo sa putik ng Pangasinan, ang sagot ni Arthur. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng determinasyon na tila ba hindi asawa ang iniwan niya sa gitna ng unos. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon at lumabas ang isang babaeng ang ganda, ay tila galing sa mga pahina ng isang mamahaling magazine. Si Victoria. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting damit na yumayakap sa kanyang katawan, at ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad at yaman. Lumapit si Arthur sa kanya at marahang humalik sa kanyang pisingi, isang kilos na puno ng wad na pagmamahal. Arthur, my love, kanina pa kita hinahanap sa loob. Ang mga board members ay naghihintay na para sa dinner. Ang malambing na wika ni Victoria, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Arthur. Ikaw ang tanging pag-asa ng Valderrama Group na yon. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Naramdaman ni Maya ang isang matinding pagsikip sa kanyang lalamunan. Tila ba may isang libong tinik na bumabara sa bawat hininga niya? Ang bawat salita ni Victoria ay tila mga saksak ng kutsilyo sa kanyang kaluluwa. Ang asawa niya, ang lalaking nangako sa kanya ng tapat na pag-ibig, ay kasalukuyang nagpapanggap na tagapagligtas ng isang bilyonaryong kumpanya habang siya ay itinatrato na parang basahan. Ang double shock ay tuluyan ng lumumpo sa kanyang pagkatao. Hindi na namalaya ni Maya na ang mga luha sa kanyang mga mata ay tuluyan ng umagos, mainit at puno ng pait. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa basang semento sa labas ng gate. Ang ulan na kanina pa nagsisimulang pumatak ay naging malakas na buhos. Tila ba nakikiramay ang langit sa pagkawasak ng kanyang mundo. Ang ritmo ng ulan sa kalsada ay tila naging isang malungkot na oyayi para sa kanyang nagdurugong puso. Hoy! Anong ginagawa mo rito? Bawal ang pulubi rito, umalis ka! Ang bulyaw ng security guard ay nagbabalik kay Maya sa realidad. Mabilis siyang tumayo, pinapahiran ang kanyang mga mata habang sinusubukang ayusin ang kanyang sarili. Tumakbo siya palayo sa mansyon, hindi alintana ang baha at ang dilim ng kalsada. Ang bawat hakbang niya ay puno ng sakit, ngunit sa bawat patak ng ulan, ang kanyang pot ay unti-unting nagiging kasing tigas ng bato. Tumigil siya sa ilalim ng isang waiting shed. Basang-basa at naninginig sa ginaw. Niyakap niya ang kanyang sarili. Nararamdaman ang bawat tibok ng kanyang puso na tila ba sumisigaw para sa katarungan.
Ang Maya na pumasok sa subdivision na ito ay puno ng lungkot. Ngunit ang Maya na nakatayo ngayon sa gitna ng dilim ay may dalang isang bagong uri ng apoy sa kanyang mga mata. Ginamit niyo ako. Tinapon niyo ako na parang basura. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay tila galing sa kailaliman ng lupa. Pero hindi niyo alam na ang basurang tinapon niyo ay may dalang lihim na wawasak sa lahat ng inyong itinayo. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at tiningnan ang laman nito. Doon, sa ilalim ng kanyang mga sampol ng tuyo, ay ang lumang pitaka ni Arthur na inanod sa pampang. Ang pitahang may litrato ng isang pamilyar na singsing. Isang kislap ng ginto sa kanyang isipan ang nagpaalala sa kanya na meron siyang hawak na alas na hindi inaasahan ng kahit sino. Habang nakatitig sa dilim, nakita niya mula sa malayo ang bintana ng mansyon. Doon, sa itaas na palapag, nakita niya si Arthur na may hawak na isang lumang litrato. Kahit malayo, alam ni Maya na iyon ang litrato nilang dalawa noon kanilang kasal. Nakita niya ang marahang pagtapon ni Arthur sa litrato patungo sa isang maliit na burner sa lamesa. Pinanood ni Arthur ang unting paglamon ng apoy sa mga mukha sa litrato, hanggang sa maging abo ang lahat. Ang usok mula sa nasusunog na papel ay tila dinala ng hangin patungo sa kinaroroonan ni Maya, isang huling paalam sa nakaraan na puno ng kasinungalingan. Isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan. Tila isang aninong hindi siya tinatantanan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong wala nang mawawala? At kaya ba niyang tapatan ang kapangyarihan ng yaman gamit lamang ang kanyang sugatang katotohanan? Mateo, huwag kang mag-alala. Maayos ang lahat dito. Marami lang talagang inaasikaso sa distributor, kaya baka hindi ako agad makauwi. Ang boses ni Maya ay nanginginig habang hawak niya ang malamig na hawakan ng telpono sa loob ng isang masikip at mainit na public booth sa kanto ng isang madilim na kalsada sa Maynila. Ang tunog ng barya na dahan-dahang bumabagsak sa loob ng makina ay tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas sa kanyang pagsisinungaling. Sa kabilang linya, narinig niya ang buntong hininga ni Mateo, isang tunog na puno ng pagtitiwala ngunit may halong pangamba. Hindi kayang sabihin ni Maya ang katotohanan. Paano niya ipapaliwanag na ang lalaking ipinagluluksa nila ay buhay at nagpapakasasa sa yaman ng iba? Ang katotohanan ay isang lason na ayaw niyang ipatikim sa tanging taong nagmamalasakit sa kanya. Pagkababa ng telepono, naglakad si Maya pabalik sa kanyang tinutuluyang maliit na kwarto sa isang paupahan sa Quiapo. Ang amoy ng kanal, ang singaw ng semento, at ang ingay ng mga sasakyan ay tila sumasakal sa kanya. Pagpasok sa silid, hindi niya binuksan ang ilaw. Nanatili siyang nakaupo sa gilid ng katre, pinagmamasta ng anino ng mga puno sa labas na gumagalaw sa kanyang dingding. Doon, sa gitna ng katahimikan, isa-isang bumalik sa kanyang alaala ang mga nakita niya sa mansyon. Ang tawa ni Aling Chona, ang halik ni Arthur kay Victoria. Ang bawat piraso ng impormasyon ay tila mga piraso ng puzzle na dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Ang double shock na naranasan niya ay unti-unting nagbabago mula sa matinding sakit patungo sa isang matalas at malamig na lohika. Hindi siya pwedeng sumugod ng walang laban. Sa mundong ito ng mga Valderrama, ang katotohanan ng isang mahirap na taga-probinsya ay madaling mapapatay ng pera. Ang karagatan, apo, hindi ito nananalo sa pamamagitan ng ingay. Nananalo ito dahil sa kanyang lalim at sa paghihintay ng tamang pagkakataon para humampas. Ang boses ni Lolo Carding ay tila bumulong sa kanyang pandinig, isang alaala mula sa kanilang dalampasigan sa Pangasinan. Naalala ni Maya kung paano maghintay ang mga mangingisda ng tamang agos bago iladlad ang kanilang mga lambat. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Maya. Ang kanyang pot ay unting nagiging kasing tigas ng bakal. Kung gagamit siya ng dahas o direktang isusumbong ang mga ito sa pulisya, baka baligtarin lang siya ni Arthur gamit ang kapangyarihan ni Victoria. Kailangan niyang maging matalino.
Kailangan niyang pumasok sa kanilang mundo nang hindi nila nalalaman. Nagpa siya si Maya. Hindi siya babalik sa Pangasinan ng talunan. Gagamitin niya ang tanging bagay na alam niyang gawin, ang kanyang negosyo sa seafood. Ito ang magiging tulay niya upang makalapit sa mga Valderrama, upang makita ang bawat butas sa kanilang mga kasinungalingan. Isang mapanganib na plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang planong hihingi ng lahat ng kanyang lakas at danggal. Inilatad niya sa maliit na mesa ang kanyang mga kagamitan. Ang mga sampon ng tuyo, ang kanyang listahan ng mga distributor, at ang lumang pitaka ni Arthur. Ang bawat gamit ay tila naging sandata sa kanyang mga mata. Ang pagod sa kanyang katawan ay naglaho. Pinalitan ng isang adrenaline na nagpapanatili sa kanya, nagising sa gitna ng hating gabi. Arthur, Aling Chona, hinayaan niyo akong mamatay sa hirap. Bulong ni Maya sa madilim na silid. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na dinala ng hangin. Ngayon, hahayaan ko kayong mabuhay sa takot na baka sa bawat aninong makikita nyo, nandoon ako, naghihintay ng inyong pagbagsak. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid pagkatapos ng kanyang banta. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang nabasag. Isang malakas at sunod-sunod na paghampas sa pintuang gawa sa manipis na kahoy ang umalingaw-ngaw, dahilan upang halos tumalon ang puso ni Maya sa kanyang dibdib. Ang tunog ng paggatok ay hindi nagmula sa isang taong humihingi ng tulong. Ito ay mabigat, mapangahas, at puno ng panganib. Ang bawat hampas ay tila yumanig sa buong paupahan. Nagpapahiwatig na may isang taong hindi marunong maghintay. Sino yan? Ang tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay halos maglaho sa kaba. Habang dahan-dahan siyang lumalapit sa pinto, ang kanyang kamay ay nanginginig na humahawak sa luma at kinakalawang na trangka. Maya! Maya, buksan mo ang pinto! Alam kong nandyan ka! Ang boses ni Mateo ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga kamao ay tila hindi napapagod sa paghampas sa manipis na kahoy ng pintuan. Nang dahan-dahang binuksan ni Maya ang trangka, bumungad sa kanya ang pawisang mukha ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanginginig sa takot at paghahangad na makitang ligtas ang dalaga. Hindi nakapagsalita si Maya. Sa halip, hinayaan niya ang kanyang sarili na mahulog sa mga bisig ng kababata. Ang init ng katawan ni Mateo ay tila isang pamilyar na kumot na nagbibigay ng proteksyon sa gitna ng malamig na lungsod. Bakit ka nandito, Mateo? Paano si Lolo? Ang unang tanong ni Maya nang mahimasmasan siya. Ang kanyang boses ay paos at halos pabulong. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog simula nang tumawag ka. Alam kong may itinatago ka, Maya. Nakita ko sa iyong mga mata bago ka umalis ng probinsya na may iba kang binabalak. Ang sagot ni Mateo habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa balikat ni Maya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nakita mo rito sa Maynila? Sa loob ng maliit at madilim na kwarto, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng isang lumang bombilya, ibinuhos ni Maya ang lahat. Sinabi niya ang tungkol sa mansyon, ang tawa ni Aling Chona, at ang pagtataksil ni Arthur kay Victoria. Ang bawat salita ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumabasag sa katahimikan. Nanatiling tahimik si Mateo, ngunit ang kanyang mga panga ay nagngangalit at ang kanyang mga kamao ay mas lalong humigpit. Tutulungan kita, Maya. Hindi kita hahayaang lumaban ng mag-isa. Ang matatag na pangako ni Mateo. Gagamitin natin ang mga koneksyon ko sa palengke. Gagawin nating supplier ng seafood ang kooperatiba natin para sa mga hotel ng Valderrama. Iyon ang magiging daan mo para makalapit sa babaeng yon. Kay Victoria. Pagalipas ng ilang araw, natagpuan ni Maya ang kanyang sarili sa harap ng matatayog na gusali ng Valderrama Group sa Makati. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng lobby ay tila may kasamang tunog ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nakasuot siya ng isang simpleng blazer na hiniram niya mula sa isang kapitbahay sa Quiapo. Bago pumasok sa elevator, huminto siya sa harap ng isang malaking salamin.
Maingat niyang inayos ang kuwelyo ng kanyang blazer. Tinitiyak na walang kahit isang dumi o gusot na makikita. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling dahan-dahan niyang binubuo ang kanyang bagong pagkatao. Isang baluti laban sa mundong dati ay yumurak sa kanya. Pagpasok niya sa opisina ni Victoria, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling kape at ang malamig na bugso ng aircon. Nakaupo si Victoria sa likod ng isang malaking lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa mga papeles. "You're the supplier from Pangasinan, right? Maya de la Rosa?" Ang tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng dignidad, ngunit may pahiwatig ng pagod. "Opo, Ma'am Victoria. Narito po ang mga sample ng aming pinakamahusay na produkto. Sinisiguro ko po na ang bawat isda at bagoong nalalabas sa aming kooperatiba ay may kalidad na karapat-dapat sa inyong mga hotel," ang sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw, malayo sa mahinang boses na ginagamit niya noon kay Aling Chona. Tiningnan ni Victoria ang mga sample. Pinagmasdan niya ang bawat bote at ang bawat balot ng tuyo. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maya. Tila may nakita siyang kakaiba sa dalaga. Isang uri ng katapatan at determinasyon na bihirang makita sa mga taong nakapaligid sa kanya. "I like your products. But more than that, I like your eyes. They tell a story of someone who has survived a lot." Ang wika ni Victoria, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Sige, bibigyan kita ng trial contract para sa aming main branch. Huwag mo akong bibiguin." Naramdaman ni Maya ang isang matinding kagalakan sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makapagpasalamat, biglang bumukas ang pinto ng opisina nang walang babala. Ang secretary ni Victoria ay pumasok ng nagmamadali. Ang muka ay bakas ng kaba. "Ma'am Victoria, nandito po si Sir Arthur. Gusto niya raw po kayong isabay sa lunch." Ang anunsyo ng secretary. Ang pangalang Arthur ay tila isang malakas na dagundong na yumanig sa buong silid. Naramdaman ni Maya ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang mabilis na paghinto ng kanyang paghinga. Ang mga yabag ng sapatos mula sa hallway ay papalapit na sa silid. Bawat tunog ng takong sa sahig ay tila isang orasan na nagbabala ng kanyang nalalapit na pagkabisto. "Victoria, are you ready? I found a great place for us to eat." Ang boses ni Arthur ay umalingaw-ngaw mula sa hallway. Puno ng kumpiyansa at laming na tila ba siya ang pinakamabuting asawa sa buong mundo. Sa loob ng opisina, naramdaman ni Maya ang biglang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat hibla ng kanyang balahibo ay tumayo, at ang lamig na nagmula sa kanyang mga talampakan ay mabilis na umakyat patungo sa kanyang dibdib, na nag-iwan ng isang matinding panunuyo sa kanyang lalamunan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Arthur, ang parehong amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ay tila naging isang nakalalasong usok na sumasakal sa kanyang hininga. Mabilis na kumilos si Victoria. "Maya, maari ka nang lumabas sa kabilang pinto. My secretary will assist you with the papers. Mag-uusap tayo ulit tungkol sa delivery schedule." Hindi na nakapagsalita si Maya. Tumango siya ng bahagya, sapat na upang itago ang kanyang nanginginig na labi. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang mga sample at lumakad patungo sa gilid na pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng matatalim na aspile. Ang tunog ng pagpihit ng bakal na hawakan ng pinto sa kabilang bahagi ng silid ay nagpahiwatig ng pagpasok ni Arthur. Isang segundo lang ang pag-itan. Sa kabilang bahagi ng makapal na pader, narinig ni Maya ang masayang pagbati ni Arthur kay Victoria. Ang boses na iyon, na dati ay bumubulong ng mga pangako sa kanya sa gitna ng dilim sa Pangasinan, ay ngayon ay puno ng huwad na pagsuyo para sa ibang babae. Ang bawat tawa ni Arthur ay tila isang malakas na sampal na nagpapaalala kay Maya sa kanyang kinalalagyan. Isang tagatustos ng ista na pilit na nagtatago sa anino ng sarili niyang asawa. Mabilis na binaybay ni Maya ang mahabang hallway ng gusali. Nakayuko siya. Pilit na itinatago ang kanyang muka sa likod ng kanyang simpleng salamin
at ang kanyang blazer na tila naging masyadong maliit para protektahan siya sa lamig ng katotohanan. Pagdating niya sa lobby, ang bawat tunog ng taho ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng puso na sumisigaw ng takot. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng mainit na hangin ng Maynila at ang ingay ng mga sasakyan. Doon, sa gilid ng kalsada, nakita niya si Mateo na naghihintay sa tabi ng isang puno. Sa sandaling makita ni Mateo ang maputlang mukha ni Maya, mabilis siyang lumapit at sinalu ang dalaga na tila baguguho na ang mga tuhod nito. "Maya, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa loob?" ang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang inaalalayan niya si Maya patungo sa isang bangko. Hindi agad nakasagot si Maya. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan, isang physiological response sa matinding takot at puot na kanyang kinimkim. Ang bawat hininga niya ay putol-putol. Tila ba ang kanyang baga ay puno ng tubig dagat. Kinuha ni Mateo ang nanginginig na kamay ni Maya at mahigpit itong hinawakan sa loob ng kanyang mga palad. Walang salita ang namagitan sa kanila, ngunit ang init at katatagan ng hawak ni Mateo ay tila naging isang angkla na humila kay Maya pabalik mula sa kailaliman ng kanyang trauma. Ito ang kanilang golden moment, ang tahimik na pagsuporta ni Mateo sa gitna ng ingay ng Makati. Isang pag-unawa na hindi kailangan ng kahit anong paliwanag. "Nandun siya, Mateo. Muntik na kaming magkita." Bulong ni Maya pagkalipas ng ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Naririnig ko ang tawa niya. Tila ba wala siyang pinatay na asawa sa probinsya? "Huwag kang mag-alala, Maya. Hindi kanya nakita. At sa susunod, tayo naman ang magpapatawa sa kanya, pero sa harap ng katarungan." Ang sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Sumakay sila sa isang jeep patungo sa kanilang tinutuluyan. Habang ang sasakyan ay yumayanig sa lubak-lubak na daan, pilit na pinapakalma ni Maya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa labas, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituin na bumagsak sa putik. Nang makarating sila sa Quiapo, nakatanggap si Maya ng isang mensahe sa kanyang telepono. Ang tunog ng notification ay tila isang maliit na kislap ng kuryente sa kanyang bulsa. "Hi Maya, this is Victoria. I was impressed with our talk earlier. My husband and I are having a private dinner at our mansion this Friday to celebrate our new business ventures. I'd like you to be there as our new partner. My driver will pick you up at 7 p.m. Ang imbitasyon sa screen ay tila isang pinto na bumubukas patungo sa pugad ng leon. Ang kaba sa dibdib ni Maya ay muling bumalik, mas matindi at mas mapanganib. Isang pagkakataon upang pumasok sa kanilang mansyon upang makita sila ng malapitan, ngunit isang maling galaw at ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maglalaho sa isang iglap. Tumingin si Maya kay Mateo, at pagkatapos ay muling tiningnan ang mensahe ni Victoria. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malamig na kapasyahan. "Pupunta ako, Mateo." Bulong niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "Kailangang makita ng asawa ko kung anong klaseng multo ang kanyang nilika." Ang gabi ng pagtitipon sa mansyon ng mga Valderrama ay binalot ng isang mapanlinlang na katahimikan. Tila ba ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier ay nagtatago ng isang madilim na lihim. Pagbaba ni Maya mula sa sasakyan, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng kanyang itim na handbag. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na dress na abot hanggang tuhod, at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, habang ang suot niyang salamin na may makapal na frame ay nagsilbing balute sa kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol na sahig ng mansyon ay tila isang pagpasok sa gitna ng isang digmaan na siya lamang ang nakakaalam. Sa loob ng malawak na dining hall, nakita ni Maya ang marangyang hapagkainan na pinaliligiran ng mga taong ang bawat tawa ay amoy pera. Sa dulo ng lamesa, nakaupo si Arthur,
ang kanyang asawa, na ngayon ay tinatawag na Arthur Valderrama. Katabi niya si Victoria, na bagaman nakangiti ay bakas sa mga mata ang isang uri ng pagod at distansya na hindi kayang takpan ng mamahaling makeup. Napansin ni Maya ang bawat kilos ni Arthur, ang paraan ng paghawak nito sa baso ng alak, ang piking lambing sa bawat paghaplos sa balikat ni Victoria. Lahat ng ito ay sadyang idinisenyo upang ipakita ang isang perpektong pagsasama na, sa katotohanan ay bulok sa kalooban. Arthur, my love, I want you to meet Maya. She's our newest business partner from Pangasinan. Ang pakilala ni Victoria habang iginigiya si Maya sa harap ni Arthur. Naramdaman ni Maya ang biglang paghinto ng kanyang paghinga. Ang hangin sa paligid ay tila naglaho, at ang bawat ingay sa silid ay naging isang malabong ugong. Tumingala si Maya at hinarap ang lalaking nagtapon sa kanya sa putik. Ang mga mata ni Arthur ay tumama sa kanya, isang mabilis na pagsusuri na puno ng pagmamataas. Ngunit dahil sa kanyang ayos at sa dilim ng kanyang mga salamin, tila hindi siya nakilala nito. Para kay Arthur, si Maya ay isa lamang maliit na supplier na hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Nice to meet you, Maya. I hope our partnership will be fruitful. Ang wika ni Arthur. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pag-asta. Inabot niya ang isang baso ng alak kay Maya, ngunit ang dalaga ay marahang umiling. Salamat po, Sir Arthur. Ngunit mas gusto ko pong manatiling gising ang aking diwa sa gitna ng ganitong karanyaan, ang sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi napansin ng asawa. Pinili niyang uminom ng simpleng tubig. Tila ba ayaw niyang mahaluan ng kahit anong lason mula sa kamay ni Arthur ang kanyang determinasyon. Ito ang kanyang golden moment, ang pagtayo sa harap ng kanyang kaaway nang hindi nanginginig. Habang pinagmamasdan ang kawalan ng malay nito sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, nang magsimula ang hapunan at maging abala si Victoria sa pakikipag-usap sa ibang mga bisita, nagdahilan si Maya na kailangan niyang pumunta sa banyo. Sa halip na sumunod sa itinurong direksyon, dahan-dahan siyang lumihis patungo sa isang mahabang hallway na puno ng mga lumang painting. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, ngunit ang kaisipang kailangan niyang mailigtas ang kanilang lupain ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Natagpuan niya ang sarili sa tapat ng isang malaking pintuang gawa sa mabigat na mahogany, ang opisina ni Arthur. Ang mahinang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng katahimikan ng hallway. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng tabako at lumang papel. Sa loob ng ilang minuto, mabilis na hinalughog ni Maya ang mga folders sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat piraso ng papel na kanyang binubuklat ay tila naglalabas ng baho ng kasakiman ni Arthur. Doon, sa ilalim ng isang makapal na dokumento, nakakita siya ng mga transaksyon sa isang bangko sa Switzerland, mga pekeng utang na nakapangalan sa mga tauhan ni Victoria, at isang listahan ng mga pondo na dahan-dahang kinukuha mula sa mga proyekto ng kumpanya. Ngunit ang mas nakapagpabilis ng tibok ng kanyang puso ay ang isang papel na may nakasulat na pangalan ng isang pribadong doktor para sa mga buwanang gastusin ni Aling Chona. Isang lihim na transaksyon na nagpapatunay na ang pagmanahaw ni Arthur ay mas malalim pa kaysa sa inaasahan ni Maya. Hindi ka lang mamamatay tao, Arthur. Isa kang magnanakaw. Bulong ni Maya habang mabilis na kinukunan ng larawan ang mga dokumento gamit ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit, ngunit ang bawat pag-click ng kanyang camera ay tila isang hakbang patungo sa katarungan. Nan matapos niyang kopyahin ang huling dokumento, narinig ni Maya ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa pintuan. Kasabay nito, ang pamilyar at nakaririnding boses ni Aling Chona na may kausap sa telepono. Sinabi ko na sa'yo, Arthur, kailangang mailipat na ang huling pondo bago pa makahalata ang bilyonaryong asawa mo. Hindi na ako makapaghintay na makaalis sa bansang ito. Ang tunog ng pag-ikot ng hawakan ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagsilip ng isang guhit ng liwanag mula sa hallway.
Nakulong si Maya sa loob ng silid. Walang ibang mapagtataguan, kundi ang anino ng malapad na kurtina sa likod ng malaking silya ni Arthur. Ang bawat hininga niya ay tila isang panganib na baka maging mitsa ng kanyang pagkakahuli. Ang malutong na tunog ng pag-ikot ng seradura ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Maya. Habang nakakubli sa likod ng makapal na kurtinang pelus, pinigilan niya ang kahit na pinakamaliit na tunog ng kanyang paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na yumayanig sa kanyang buong katawan. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Aling Chona sa ibabaw ng makintab na sahig, kasabay ng pamilyar na boses nito na puno ng kamandag habang kausap ang anak sa telepono. Basta siguruhin mo, Arthur, na wala tayong maiwan. Pagod na akong magpanggap na mahal kita bilang manugang sa harap ng bilyonaryong iyon. Ang bulyaw ng matanda bago muling lumabas ng silid upang kuhanin ang kanyang nakalimutang handbag sa hallway. Ang pagkakataong yon, ang maikling segundo ng katahimikan, ay ginamit ni Maya upang mabilis na makalabas ng opisina. Ang kanyang mga yabag ay tila mga aninong hindi nag-iiwan ng bakas sa sahig. Kinabukasan, sa isang tahimik at liblib na kapihan sa labas ng lungsod, nakaupo si Victoria sa harap ng isang tasang kape na wala ng usok. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod, at ang kanyang mga mata ay tila mga tuyot na balon ng lungkot. Nang dumating si Maya, hindi agad nakapagsalita ang dalawa. Ang tanging tunog sa paligid ay ang banayad na pag-ikot ng electric fan sa kisame at ang mahinang usapan ng ibang mga customer sa malayo. Maya, bakit mo ako pinapunta rito? Marami akong trabaho sa kumpanya. Ang bungad ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi sumagot si Maya. Sa halip, dahan-dahan niyan inilabas mula sa kanyang bag ang isang lumang dokumento. Ang kanyang orihinal na sertipiko ng kasal kay Arthur De La Rosa sa Pangasinan. Inilapag niya rin ang mga larawan ni Arthur at Aling Chona noong sila ay mahirap pa, kasama ang mga larawan ng kanilang kasal sa probinsya na lihim niyang itinago sa loob ng maraming taon. Ma'am Victoria, ang asawa niyo, si Arthur Valderrama, ay asawa ko rin. Ang pangalan niya ay Arthur De La Rosa. Ang mahinang pahayag ni Maya. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng alon sa katahimikan ng silid. Tiningnan ni Victoria ang mga larawan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, at ang kulay sa kanyang muka ay dahan-dahang naglaho. Tila ba ang lahat ng kanyang dugo ay nanigas sa loob ng kanyang mga ugat? Hindi ito totoo. Nagbibiro ka lang, Maya. Mahal ako ni Arthur. Siya ang nagligtas sa akin mula sa kalungkutan. Ang sigaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatanggi at matinding sakit. Ito rin ang mga patunay na dahan-dahan niyang ninanakaw ang mga pondo ng inyong kumpanya upang ilipat sa isang account sa Switzerland. Ang dagdag ni Maya habang inilalabas ang mga larawan ng mga dokumentong nakuha niya sa opisina. Hindi kayo mahal ni Arthur, ma'am. Mahal niya ang inyong yaman. Ginamit niya ako, at ngayon, ginagamit niya rin kayo. Ang bawat salita ni Maya ay tila mga bubog na sumasaksak sa puso ni Victoria. Ang bilyonaryong babae na dati ay puno ng dignidad ay dahan-dahang gumuho sa harap ni Maya. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, mainit at puno ng pait, habang ang bawat hikbi niya ay tila isang pagsisisi sa bawat segundong ibinigay niya sa isang lalaking mapagkunyari. Naranasan ni Victoria ang isang matinding breakdown. Ang kanyang buong mundo, ang kanyang karangyaan, at ang kanyang pagkatao ay tila naging abo sa isang iglap. Dahan-dahang lumapit si Maya at naupo sa tabi ni Victoria. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan sa nakikitang sakit ng katuwang. Sa halip, naramdaman niya ang isang malalim na empatya. Kinuha ni Maya ang kanyang sariling panyo mula sa bulsa. Isang panyong gawa sa murang tela, kupas na ang kulay, ngunit malinis at mabango. Inabot niya ito kay Victoria upang punasan ang mga luha nito. Ito ang kanilang golden moment.
Ang sandali kung saan ang dalawang babaeng nagmula sa magkaibang mundo ay nagkaisa sa gitna ng parehong sakit. Pinatunayan na ang katarungan at pag-unawa ay walang kinikilalang antas sa lipunan. Hindi ka nag-iisa, Ma'am Victoria. Nandito ako. Sabay nating babawiin ang lahat ng ninakaw nila sa atin. Ang bulong ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng katatagan. Pinahid ni Victoria ang kanyang mga luha at tinitigan ang panya ni Maya. Isang bagong uri ng apoy ang gumising sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi nagaling sa lungkot, kundi sa isang matinding pagnanais para sa hustisya. Ang dalawang babaeng biktima ay tuluyan ang naging magkampi. Salamat, Maya. Hindi ko hahayaang makatakas si Arthur gamit ang aking mga pinaghirapan. Ang seryosong wika ni Victoria habang mahigpit na kinukuyom ang panyo ni Maya sa kanyang palad. Gusto kong makita kung gaano kakapal ang mukha ng aking asawa kapag nalaman niyang hawak ko na ang kanyang leeg. Ngunit habang binubuo nila ang kanilang plano, nalaman ni Victoria ang isang nakababahalang impormasyon mula sa kanyang sariling sekretary. May isang lihim na transaksyon na nakatagdang mangyari sa susunod na linggo. Isang huling malaking paglilipat ng pondo na maglalabas ng halos lahat ng yaman ng Valderrama Group patungo sa isang bansa na walang kasunduan sa extradition. Kapag nangyari ito, tuluyan ng makatatakas si Arthur at Aling Chona at wala ng paraan upang sila ay mahabol pa ng batas. Ang Razas ay tila naging isang mabilis na agos ng tubig na bumabangga sa kanila. Isang linggo na lamang ang natitira at ang bawat desisyon nila ay kailangang maging perpekto. Ang panganib ay mas lalong tumindi at ang anino ng pagkabigo ay muling lumitaw sa kanilang harapan. Sa isang maliit at lumang bodega sa gilid ng Ilog Pasig, kung saan ang amoy ng kalawang at alat ng tubig ay humahalo sa malamig na simoy ng gabi, nagtipon ang tatlong kaluluwang pinagbuklod ng iisang layunin. Nakaupo si Maya, Mateo at Victoria sa paligid ng isang kahoy na crates na nagsilbing kanilang lamesa. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na debateryang ilawan na naglalabas ng mga aninong tila sumasayaw sa dingding. Sa simula, ang bawat salita ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang bawat hininga ay maaring maging mitsa ng kapahamakan? Ngunit habang inilalatag ni Mateo ang mga mapa ng transaksyon at ni Victoria ang mga legal na dokumento, ang pader ng pag-aalinlangan ay dahan-dahang gumuho, pinalitan ng isang matatag at buong pagtitiwala sa isa't isa. Kailangan nating hayaang isipin ni Arthur na nagtatagumpay siya. Ang kasakiman niya ang magiging pain natin. Ang mahinang wika ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na tila bakal. Kinabukasan, sa loob ng maranyang mansyon ng mga Valderrama, isinagawa ni Victoria ang kanyang pinakamahirap na papel. Sa bawat haplos ni Arthur sa kanyang balikat at sa bawat mapagkunwaring halik nito, naramdaman ni Victoria ang matinding pandiri na tila ba may malalamig na uod na gumagapang sa kanyang balat. Ngunit pinanatili niya ang isang matamis na ngiti. Iniharap niya kay Arthur ang isang bagong kontrata para sa isang malaking investment sa ibang bansa. Isang dokumentong sa katotohanan ay magbibigay ng otoridad sa bangko na i-freeze ang lahat ng kanyang accounts kapag sinubukan niyang ilipat ang pondo. Para sa future natin ito, Arthur. I want us to be secured kahit saan man tayo magpunta. Ang malambing na wika ni Victoria habang pinapanood ang mabilis na pagpirma ni Arthur. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa perpektong pag-arte sa gitna ng matinding poot. Samantala, sa isang eksklusibong subdivision sa Makati, palihim na binantayan ni Maya si Aling Chona. Mula sa loob ng isang simpleng sasakyan, pinanood ni Maya ang kanyang biyenan habang masayang pumipili ng mga bagong kagamitan para sa isang condominium na balak nitong bilhin gamit ang nakaw na pera. Ang tawa ni Aling Chona ay umalingaw-angaw sa paligid, puno ng kayabangan at kawalan ng pakialam sa mga taong inapakan nila. Naramdaman ni Maya ang dating galit, ngunit sa pagkakataong ito, ang galit na yon ay naging isang malamig na panonood. Alam ni Maya na ang bawat hakbang ng matanda
ay patungo na sa isang malalim na hukay na sila rin ang humukay. Pagdating ng gabi, umakyat sina Maya at Mateo sa rooftop ng kanilang tinutuluyang gusali sa Quiapo upang makalangap ng sariwang hangin. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na nagkalat sa lupa, at ang ingay ng trapiko sa ibaba ay naging isang malayong ugong. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Maya ang pag-ihip ng hangin sa kanyang buhok na nagdulot ng bahagyang kalituhan sa kanyang paningin. Maingat na lumapit si Mateo at dahan-dahang inayos ang mga hibla ng buhok ni Maya na tumatakip sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat ng ito, Maya, gusto kong ibalik ka sa Pangasinan. Gusto kong makita kang muling numingiti sa harap ng dagat na wala ng takot o bigat sa iyong dibdib. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng banayad na pag-asa. Ito ang kanilang golden moment. Isang sandali ng tahimik na pangako sa gitna ng nagbabadyang digmaan, kung saan ang pag-ibig ay dahan-dahang muling sumisibol sa pusong matagal nang nagluksa. Naramdaman ni Maya ang init ng mga daliri ni Mateo sa kanyang pisngi, isang hawak na puno ng respeto at tunay na pagmamahal. Tumago siya ng bahagya, sapat na upang ipakita na sa gitna ng unos, si Mateo ang kanyang tanging bintana patungo sa liwanag. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabasag. Habang sinusuri ni Victoria ang mga personal na gamit ni Arthur sa mansyon, natagpuan niya ang isang itim na envelope na nakatago sa loob ng lining ng maleta ni Arthur. Sa loob nito ay isang bagong pasaporte na may ibang pangalan, kasama ang isang flight ticket patungo sa isang bansa sa South America na walang kasunduan sa extradition. Ang flight ay nakatakda sa gabi ng mismong anibersaryo ng kumpanya. Agad na tumawag si Victoria kay Maya. Ang kanyang boses ay mabilis at puno ng tensyon na tila ba hinahabol ng oras. Maya, nahanap ko na ang huling piraso. Balak ni Arthur na isagawa ang huling paglilipat ng pondo bukas ng gabi sa gitna ng party para sa ika-10 anibersaryo ng Valderrama Group. Iyon ang oras na pinili niya para tuluyang maglaho. Ang balita ay tila isang malakas na pagtambol ng babala sa pandinig ni Maya. Ang anibersaryo ng kumpanya, na dapat ay isang gabi ng pagdiriwang, ay magiging entablado ng kanilang huling paghaharap. Ang bawat plano, ang bawat sakripisyo, at ang bawat luhang pumatak ay hahantong sa iisang gabi ng paghuhukom. Bukas ng gabi, Victoria, ang sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay kasing talim ng kidlat. Bukas ng gabi, hahayaan nating ang anibersaryong ito ang maging huling gabi ng kanilang kalayaan. Ang marangyang bulwagan ng Valderrama Grand Hotel ay napupuno ng kislap ng mga gintong palamute at ang bango ng mga mamahaling bulaklak na tila sumasabay sa indayog ng klasikal na musika. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Arthur. Suot ang kanyang pinasadya at napakamahal na tuxedo. Ang kanyang muka ay puno ng kumpiyansa. Habang hawak ang mikropono, tinititigan ang mga board members at mga kilalang tao sa lipunan. Ang tagumpay ng Valderrama Group ay hindi lamang dahil sa katalinuhan sa negosyo. Ang mapagmalaking simula ni Arthur, ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong hall. Ito ay dahil sa katapatan at pag-ibig sa pamilya. Victoria, ang aking asawa, ikaw ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Sa harapan ng lamesa, nakaupo si Aling Chona, na halos hindi na makagalaw dahil sa dami ng alahas sa kanyang leeg at preso. Panaka-naka siyang bumubulong sa mga katabing bisita, ipinagmamalaki ang kanyang anak na tila ba ito ay isang santo. Ang kanyang bawat tawa ay puno ng kayabangan, hindi inaalintana ang mga matang nakamasid sa kanyang labis na pagpapakitang tao. Dahan-dahang umakyat si Victoria sa entablado. May suot na isang eleganteng itim na gown na tila nagbibigay ng pahiwatig ng pagluluksa sa kanyang nakaraang buhay. Salamat, Arthur. At dahil anibersaryo natin, may inihanda akong isang espesyal na pagtatanghal. Isang maikling video na magpapakita ng tunay na pinagmulan ng aming tagumpay. Ang wika ni Victoria.
Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na tila malamig na bakal. Kasabay ng pagpatay ng mga pangunahing ilaw sa bulwagan, ang malaking projector screen sa likod ay biglang nagliwanag. Ngunit sa halip na mga larawan ng romansa ni Arthur at Victoria, ang bumungad sa lahat ay ang isang malinaw na kopya ng sertipiko ng kasal ni Arthur de la Rosa at Maya de la Rosa mula sa Pangasinan. Sinundan ito ng mga larawan ng kanilang lumang bahay, ang paghihirap ni Maya sa dalampasigan at ang mga dokumento ng ilegal na paglilipat ng pondo patungo sa account ni Aling Chona. Ang bulung-bulungan ng mga bisita ay tila isang mabilis na agos ng tubig na dumarami sa buong silid. Ang bawat mata ay nakatuon kay Arthur, na ngayon ay tila estatwang bato sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Sa gitna ng katahimikan, bumukas ang malaking pinto sa dulo ng bulwagan. Pumasok si Maya, suot ang isang simpleng ngunit napaka-eleganteng asul na kasuotan na tila kumakatawan sa kalinisan ng kanyang puso. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Tanging ang liwanag ng katotohanan ang nagdiningning sa kanyang bawat kilos. "Sinumaling ka, Arthur! Isa kang mapagkunwari!" Ang sigaw ni Victoria, habang marahang ngunit mariing tinatanggal ang kanyang singsing sa kasal at inihahagis ito sa paanan ni Arthur. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa sahig ay tila isang malakas na hudyat ng pagtatapos ng kanilang wad na pagsasama. Hindi ito totoo! Victoria, pinupuwersa lang ako ng babaeng yan. Isang taga-probinsya lang siya na gustong manghutot ng pera. Ang hysterical na sigaw ni Arthur, sinusubok ang mag-imbento ng kasinungalingan sa harap ng lahat. Sumugod si Aling Chona mula sa kanyang upuan, patungo kay Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Ikaw na malas ka! Sinisira mo ang buhay ng anak ko!" Ang sigaw niya, habang pilit na inaabot ang mukha ni Maya upang saktan ito. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, mabilis na naharangan ni Mateo ang matanda. Inilalayo si Maya mula sa kamandag ng binan. Nagkatabi sina Maya at Victoria. Dalawang babaeng biktima na ngayon ay magkasamang nakatayo laban sa mga nanakit sa kanila. Ang kanilang pagkakaisa ay tila isang matibay na kuta na hindi kayang tibagin ng kahit anong sigaw o pananakot. Sa gitna ng kaguluhan, nang dumating na ang mga gwardiya ng hotel upang dalhin ang mag-ina sa opisina para sa investigasyon, biglang tumawa ng mapait si Arthur. Isang tawa na puno ng kawalan ng pag-asa at baliw na katapangan. May kinuha siyang isang itim na folder mula sa loob ng kanyang Amerikana at itinaas ito ng mataas. "Akala niyo ba ay matatalo niyo ako ng ganoon lang?" Victoria, sa loob ng folder na ito ay ang lahat ng lihim na transaksyon ng Valderrama Group na ako ang nag-asikaso. Kapag bumagsak ako, isasama ko ang buong kumpanya niyo sa putik. Ang banta ni Arthur. Ang kanyang matalim na ngiti ay tila isang lason na gustong pumatay sa huling sandali. Ang katahimikan ay muling bumalot sa bulwagan. Ang bawat bisita ay nagpigil ng hininga. Tila ba ang kapalaran ng buong kumpanya ay nakasalalay sa isang peraso ng papel. Ang cliffhanger ng kanilang buhay ay umabot na sa sukdulan. Isang huling alas na maaaring bumasag sa tagumpay na inaasam ni Maya at Victoria. Akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa mga dokumentong yan, Arthur? Lingid sa kaalaman mo, matagal ko nang isinuko ang mga kopya niyan sa mga awtoridad at sa SEC. Ang mismong mga papeles na ginamit mo upang pagnakawan ako ang syaring magiging ebidensya upang mabulok ka sa kulungan. Ang boses ni Victoria ay kasing lamig ng yelo. Bawat salita ay tila isang hatol na walang puwang para sa apela. Ang itim na folder na hawak ni Arthur ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Bumagsak sa alpombra nang walang kahit anong ingay, tila ba simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang matalim na ngiti ni Arthur ay napalitan ng isang anyo ng lubos na kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot,
habang napagtatanto na ang kanyang huling alas ay isa lamang wad na pananakot. Kasabay nito, bumukas ang malalaking pinto ng bulwagan at pumasok ang 5 opisyal ng kapulisan. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay nagbigay ng isang uri ng takot sa lahat ng mga bisita. Hindi na nakapalag si Arthur nang maramdaman niya ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglock ng posas ay umalingaw-ngaw sa paligid. Isang tunog na naghudyat ng pagtatapos ng kanyang marangyang kasinungalingan. Bitawan niyo ang anak ko! Wala kayong karapatan. Hindi niyo ba alam kung sino kami? Ang hysterical na sigaw ni Aling Chona habang pilit siyang hinihila ng mga babaeng pulis. Sinubukan ni Aling Chona na itago ang kanyang mukha gamit ang kanyang mamahaling designer bag. Ngunit sa gitna ng paghahabol ng mga mamamahayag at sa bilis ng mga pangyayari, ang bag na dati ay simbolo ng kanyang kayabangan ay tila naging isang basahan na lamang na nakatabon sa kanyang kahihiyan. Ang kanyang mga alahas ay kumakalansing sa bawat galaw niya. Tila ba tinutuya ang kanyang kasalukuyang kalagayan? Mula sa malayo, pinanood ni Maya at Mateo ang pagpasok ng mag-ina sa sasakyan ng pulis. Ang asul at pulang ilaw ng patrol car ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa madilim na kalsada. Naramdaman ni Maya ang isang malalim at mahabang hininga na lumabas mula sa kanyang dibdib. Isang hininga ng kalayaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang bigat na nakadagan sa kanyang puso sa loob ng maraming buwan ay tila dahan-dahang natutunaw. Tapos na Maya, malaya ka na, bulong ni Mateo habang inaalalayan ang dalaga. Ang init ng kamay ni Mateo sa kanyang siko ay nagbigay sa kanya ng katiwasayan na hindi na kailangan pang magtago. Bago tuluyang lisanin ang mansyon, lumapit si Victoria kay Maya. Ang dalawang babae ay nagkatitigan ng matagal. Walang kailangang sabihin. Ang yakap na pinagsaluhan nila ay puno ng tunay na paggalang at pasasalamat. Ang yakap na iyon ay sumisimbolo sa pagtatapos ng kanilang pagiging biktima at ang simula ng kanilang pagiging malalayang babae. Salamat, Maya. Kung hindi dahil sa katapangan mo, baka hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin ako sa isang malaking kasinungalingan. Ang mahinang wika ni Victoria bago sila naghiwalay. Sa loob ng presinto, habang hinihintay ang kanilang paglilipat sa selda, naganap ang isang golden moment na hinding-hindi malilimutan ni Maya. Si Aling Chona, na dati ay diring-diri sa kahit anong simpleng bagay, ay kasalukuyang nakaupo sa isang matigas na bangkong kahoy. Dahil sa tindi ng pag-iyak at pagsuway, nauhaw ang matanda. Isang pulis ang nag-abot sa kanya ng isang basong tubig na nakalagay sa isang murang plastik na baso. Ang parehong uri ng baso na dati ay marahas niyang itinapon sa mukha ni Maya noong sila ay nasa probinsya. Ang pag-inom ni Aling Chona sa basong yon habang nanginginig ang kanyang mga kamay ay isang tahimik na sampal ng tadhana na nagpapakita na ang gulong ng buhay ay tuluyan ng umikot. Samantala, ipinakita si Arthur sa loob ng kanyang madilim at masikip na selda. Nakaupo siya sa sahig. Ang kanyang tuksido ay gusot na at puno ng dumi. Nakatitig siya sa pader, inaalala ang bawat segundong ginamit niya upang manakit ng iba. Ang kanyang pagsisisi ay mapait, hindi dahil sa kanyang mga kasalanan, kundi dahil sa katotohanang nawala sa kanya ang lahat ng karangyaang kanyang ninakaw. Kinabukasan, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit si Maya sa kanyang maliit na kwarto sa Quiapo upang bumalik sa Pangasinan, may isang courier na dumating. Iniabot nito sa kanya ang isang maliit na kahon na gawa sa makinis na kahoy. Nang buksan ito ni Maya, bumungad sa kanya ang isang susi at isang maliit na sobre na may lihim na mensahe mula kay Victoria. Para sa iyong bagong simula, Maya, ang lupain sa Pangasinan ay hindi na kailanman mangangganib. Binayaran ko na ang lahat ng utang na iniwan ni Arthur sa ilalim ng iyong pangalan. Ito ang huling pasasalamat ko. Napatulo ang luha ni Maya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ang kislap ng susi sa loob ng kahon
ay tila isang bituin na nagbibigay ng liwanag sa kanyang hinaharap. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit may isang huling bagay na kailangang harapin ni Maya sa kanyang pagbabalik sa dalampasigan. Hindi sapat ang salapi upang bayaran ang dangal na binuo ko sa gitna ng hirap, Victoria. Sapat na sa akin na makuha ang katarungan at ang katiyakang hindi na tayo muling magiging biktima. Ang bawat titik sa sulat na iniwan ni Maya kay Victoria ay tila may kasamang tibok ng kanyang puso. Kasama ng sulat ay ang tseke na may napakalaking halaga na ibinigay ng bilyonaryo bilang pasasalamat. Pinili ni Maya na ibalik ito maliban sa titulo ng kanilang lupa na tinulungan siyang mabawi. Para sa kanya, ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang matulog sa gabi nang walang mabigat na pasanin sa budhi. Ang pagtanggi sa yaman ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang matibay na pahayag ng kanyang malinis na prinsipyo. Ito ang kanyang naging huling paalam sa magulo at mapanlinlang na mundo ng mga Valderrama sa Maynila. Sa loob ng bus na bumabaybay sa kahabaan ng North Diversion Road, naramdaman ni Maya ang unti-unting pagbabago ng tanawin sa labas ng bentana. Ang matatayog at kulay abong gusali ay dahan-dahang napalitan ng malalawak na luntiang bukirin at ang asul na kalangitan na tila walang hangganan. Ang ugong ng makina ng bus ay nagsilbing isang oyayi na nagpapakaalma sa kanyang isipan. Naramdaman ni Maya ang banayad na bigat sa kanyang balikat. Si Mateo, na kanina pa nakabantay sa kanya, ay dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng dalaga. Hindi nagprotesta si Maya. Sa halip, marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kamay ni Mateo na nakapatong sa kanyang tuhod. Ang init ng palad ng binata ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapanatagan na matagal na niyang hinahanap. Wala silang sinasabing salita, ngunit ang bawat hininga nila ay tila nagkakaunawaan. Ito ang kanilang golden moment sa gitna ng biyahe. Isang tahimik na pagtanggap sa bagong simula ng kanilang pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi na kailangan pang dumaan sa kasinungalingan o pagtatago. Nandito na tayo, Maya. Malapit na tayo sa dagat. Ang mahinang bulong ni Mateo nang madama niya ang amoy ng asin sa hangin. Pagbaba nila sa kanilang baryo sa Pangasinan, sinalubong sila ng huni ng mga kuliglig at ang malamig na simoy ng hangin mula sa karagatan. Ang bawat hakbang ni Maya patungo sa kanilang bahay ay puno ng pananabik. Nang makita niya ang pamilyar na bubong ng kanilang dampa, tila naging mabilis ang kanyang paglakad. Sa pintuan, nakatayo si Lolo Carding, nakahawak sa kanyang lumang baston at tila naghihintay sa bawat aninong dadaan. Nang mamukhaan ng kanyang apo, ang mga mata ng matanda ay agad na nagtubig. Mabilis na tumakbo si Maya at yumakap ng mahigpit sa kanyang lolo. Ang amoy ng tabako, lumang kahoy at pagmamahal ay tila bumalot sa buong pagkatao ni Maya. Ang lahat ng pagod sa Maynila, ang lahat ng sakit ng pagtataksil ni Arthur ay tila naglaho sa isang mahigpit na yakap ng tanging pamilyang nagtapat sa kanya. Lolo, nandito na po ako. Hindi na tayo aalis sa bahay na ito. Ang hikbi ni Maya. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy ng malaya sa balikat ng matanda. Alam ko, apo. Alam kong hindi mo kami bibiguin. Ang mahinang sagot ni Lolo Carding, habang ang kanyang nanginginig na kamay ay hinahaplos ang buhok ni Maya. Pagkalipas ng ilang oras, habang papalubog ang araw at ang langit ay nadidiwang sa kulay ng kahel at lila, naglakad si Maya patungo sa dalampasigan. Hinubad niya ang kanyang mga tsinelas at hinayaang maramdaman ng kanyang mga nakayapak na paa ang basang buhangin. Ang bawat dampi ng tubig alat sa kanyang balat ay tila isang ritual ng paglilinis. Tila ba tinatanggal ng dagat ang bawat dumi at pait na nakadikit sa kanyang kaluluwa mula sa lungsod. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay puno ng sariwang hangin na amoy laya. Ang sugatang puso na dinala niya sa Maynila ay tuluyan ang nagsisimulang maghilom sa piling ng dagat na kanyang kinalakihan. Lumapit si Mateo sa kanya, dala ang isang maliit na flashlight. Maya,
may gusto sana akong ipakita sa'yo bago tuluyang dumilim. Dinala siya ni Mateo sa tapat ng isang maliit at bagong gawang gusali na gawa sa matibay na semento at kawayan. Sa itaas ng pintuan, may isang karatula na yare sa inukit na kahoy. Maya's Seafood Cooperative. Ito ang bunga ng lahat ng pinaghirapan natin sa Maynila, Maya. Hindi lang ito para sa'yo, kundi para sa lahat ng kababaihan sa ating baryo na gustong bumangon. Ang wika ni Mateo habang binubuksan ang pinto. Naramdaman ni Maya ang matinding kagalakan at pasasalamat. Ang kanyang mga pangarap ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong komunidad na tumulong sa kanya sa oras ng kagipitan. Tiningnan niya si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay at dinala siya sa harap ng mga lokal na mangingisda na naghihintay sa kanila nang may mga ngiti sa labi. Ngunit sa gitna ng kanilang saya, napansin ni Maya ang isang maliit na bangka sa malayo na tila may lulang tao na nagmamasid sa kanila. Ang bangka ay dahan-dahang lumalapit at sa tuktok ng layag nito, may nakasabit na isang maliit na puting watawat ng kapayapaan. Ang kuryosidad ay muling gumising sa dibdib ni Maya. Sino ang taong ito na dumarating sa oras ng kanyang tagumpay? Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa dagat. Isang boses na hindi niya inasahan, ngunit tila may dalang huling mensahe para sa kanyang pananahimik. Lumipas ang 2 taon na tila ba isang mabilis na agos ng tubig na dumaan sa dalampasigan ng Pangasinan. Ang Maya Seafood Cooperative ay hindi na lamang isang maliit na pangarap. Ito ay naging isang matatag na pundasyon ng buhay para sa maraming kababaihan sa kanilang baryo. Sa bawat umaga, ang tunog ng masayang tawanan ng mga manggagawa at ang ingay ng mga basket na inilalatag sa ilalim ng sikat ng araw ay naging musika sa pandinig ni Maya. Ang bawat isda na kanilang pinatutuyo ay tila ba nagdadala ng kwento ng tagumpay at pagbangon mula sa putit. Nakatayo si Maya sa tapat ng kanilang bagong bahay. Isang bahay na gawa sa matibay na kahoy at semento, ngunit nananatiling may bakas ng tradisyon at payak na pamumuhay. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong dumaan sa matinding unos ang makakaalam. Tuminggala siya sa langit at pinagmasdan ang mga ibon na malayang lumilipad patungo sa malayo. Tila ba sumasagisag sa kanyang sariling kaluluwa? Maya, handa na ang hapunan. Hinihintay na tayo ni Lolo Carding sa loob. Ang malambing na boses ni Mateo ang nagbabalik sa kanya sa kasalukuyan. Lumapit si Mateo at marahang inakbayan si Maya. Ang kanilang pagsasama sa loob ng 2 taon ay puno ng katapatan at malalim na pag-unawa. Walang mga lihim, walang mga kasinungalingan. Tanging ang purong pag-ibig na dahan-dahang hinubog ng panahon at pagkitiis. Hinawakan ni Maya ang kamay ni Mateo at naramdaman ang init ng palad nito. Isang hawak na nagsasabing hinding-hindi na siya muling mag-iisa sa gitna ng dilim. Ito ang kanilang golden moment. Ang pagdiriwang ng isang simpleng buhay na mas higit pa sa anumang yaman sa Maynila. Bago pumasok sa loob, sandaling tumigil si Maya sa dalampasigan. Naalala niya ang balita tungkol kay Arthur at Aling Chona. Ang dating asawa ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan, habang si Aling Chona naman ay nabubuhay sa isang pampublikong institusyon para sa mga matatanda. Mahina na ang katawan at wala ng kahit isang alahas sa kanyang balat. Sa kauna-unahang pagkakataon, napagtanto ni Maya na wala na siyang nararamdamang galit. Ang put na dati ay sumasakal sa kanya ay napalitan ng isang malalim na pagpapaubaya. Pinyatawad na niya ang nakaraan. Hindi dahil karapat-dapat ang mga taong nanakit sa kanya sa kapatawarang iyon, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa katahimikan. Ang pagpapatawad ay naging huling susi upang tuluyan siyang makawala sa mga anino ni Arthur. Ngayon, ang bawat hininga niya ay libre na mula sa bigat ng kahapon. Natagpuan na ni Maya ang tunay na piyangwa sa loob ng kanyang sarili. Hindi ito nanggaling sa paghihiganti o sa pagkakaroon ng maraming pera, kundi sa pagtanggap sa kanyang halaga
at sa pagkilala sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa bawat gabi na nakakatulog siya sa tabi ni Mateo at sa bawat umaga na nakikita niya ang ngiti ni Lolo Carding, alam niyang nakamit na niya ang tunay na tagumpay. Ang araw na nais iwan ni Maya sa lahat ng mga nakikinig ay simple. Ang buhay ay parang karagatan. May mga oras na ito ay nagagalit at tila lalamon sa atin. Ngunit ang bawat bagyo ay may katapusan. Ang katarungan ay maaaring matagal dumating, ngunit ang gaba o karma ay palading nakahanap ng paraan upang linisin ang mundo. Ang pinakamahalagang utang na loob na dapat nating bayaran ay ang utang natin sa ating sarili. Ang karapatang maging masaya, maging malaya, at muling magmahal ng walang takot. Tiningnan ni Maya ang huling sinag ng araw, bago ito tuluyang maglaho sa abot-tanaw. Isang malalim at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang dagat na dati ay kumuha ng lahat sa kanya. Ngayon ay ang parehong dagat na nagbibigay sa kanya ng bagong buhay. Dahan-dahan siyang tumalikod sa dalampasigan at pumasok sa loob ng kanilang tahanan, kung saan naghihintay ang init ng hapunan at ang pagmamahal ng pamilyang kailanman ay hindi siya binitawan. Ang awit ng payapang dagat ay patuloy na umali-aliw sa gabi. Isang patunay na matapos ang pinakamadilim na kabanata, ang sikat ng araw ay palaging darating.